Bumatay ka? Kumusta? Ano nangyari sa iyo? Mabuti naman at naayos ang kalagayan mo, Tinong. Tinong? Kung sinunod ko ng buong bahay mo, hindi sana nila nahawakan kahit isang hibla ng buhok mo. Nagpasalamat na lang tayo sa Diyos. Wala ka sana ngayon sa Marianas at nagtatanim ng kamote. Batid ko ang mga pangyayaring tulad Kapitan Tinong, kaya nagpapasalamat ako at hindi ko matiyak kung sino nga ba ang aking pasasalamatan. Gawa ito ng himala ng Berhen sa Antipolo, Berhen de Rosario at Berhen de Carmen. Naniniwala ko sa Bel, pero hindi magagawa ng isang berhen sa Antipolo. Pwedeng tulungan siya na magiging manugang si Ginoong Linares. At nakuha pang mga pagbiruan sa Prime Minister. Siya yung nakalarawin sa La Ilustrasyon nung isang araw. Ngunit, naalala ko rin sinabi sa akin ng isang inche. Pinagbilang ko ng kandila sa Antipolo. Huwag kayo loko. Bilhin sa Antipolo siya. Siya malaka sa lahat. Huwag kayo loko. Oo, marapat na nga ang nangyari sa kanya. Sinabi ko na nga ba nung una pa lamang na ang taong iyon ay isang pilibustero. Nakuha mo na doon yan. Ano ang sinabi sa iyo ng General Vincent? At ano ang sinabi mo sa kanya ukol kay Ibarra? Doña Victorina. Doña Victorina. Maniwala kayo na kapag nabitay si Ibarra, ginusto iyon ng aking pinsan. Kung baba ka namin gabha, alam namin hinihingan ka ng payo ng General at ayaw niyang malayo sa iyo. Clarita! Ang sadya namin ay dalawin kayo. Utang sa mapagpalang Diyos, nakaligtas ng aking. Siguro nga, Clarita. Pero hindi na panahon ngayon ng milagro. Mabuti pa ay magtiwala ka sa iyong mga paa. Baligtad? Sa mga tuwid, sa palagay niyo, Donya, ang berhen ay Kaya kami naparito ay upang pag-usapan ng mga berhen. Ako muna pala ay aalis sapagkat ako'y may marami pang gagawin. Salamat. Masabi ka sa Ponda na tayo magtaraos ng pista. Yan mo si Clarita. Papakasal natin sa loob ng ilang araw ng darating. Makikita mo, pag naging manugang natin si Linares, ay mag-akit manawag tayo sa mga palasyo at tayo kainitin nila. Maligayang pagdating sa inyo. Kapag malaki, Maganda nga kung sa bagay, ngunit dapat pumili yung lalaki ng di mo kantanga. Ngayon ka pa magpapakasal kung kailan malapit ka na mamatay? Yan ang may utak, may nakalaang reserva agad. mabibitay na daw yung dating katipan ni Maria Clara. Sa makatuwid, kung naging sila, ay mapapalo siya. Ganun na nga. Ito ako kay lilipat raw ng ibang bansa, Padre Salve. Tapos na ang aking gawain dito, kaya sa Maynila na ako mamamalagi. Ako din ay aalis sapagkat ako'y kailangan ating pamalaan upang sugpuin ang mga pilibustero sa ating lalawigan. Si Ginoong Ibarra ay magbibitay marahil. At tulad naman naging magsik noon. Tatapon. Bakit naman ito itatapon? Marahil ito ay panghabang buhay. Ingat lang mga binatang iyan at hindi nagtiwala sa mga sinulatin niya. Sana'y napawalang bisa ang paratang sa kanya. Alin pong sulat ang binabanggit ninyo? Ito lang mga sinabi sa akin ng tagapagtanggol na buong sigasig umawak ng kaso. Ito lang mahanap na ibang ebidensya o laban sa kanya. Maliban na lamang sa ibang pangungusap na may kalabuan na kunugan. Isinulat ito na Ibarra sa isang babae, bago siya magtungo sa Europa. Ayon sa inyo, galing sa isang babayang liham, bakit nakarating sa kamay ng piskal? Kaya mapagkakilala niya ang Diyos, pati mga babae kaaway niya. Akala niya makakaligtas siya sa pagkasunog ng kanyang bahay? Ha! Nakalimutan niya ang kanyang kalunya! Matalino kang babae, mabuti ang iyong pagbibigay ng liham ng pilibustero. Sa gayoy, magkakaroon ka ng isang magandang hinaharap. Ina! Ina! Ina ko! Hindi lang pamubay.
nakatulog na. Sa tahimik na kinabukasan, sa pagtulog na walang hanggan. Crisostomo? Ako nga, isang kaaway, isang taong may dahilang masuklam sa akin. Si Elias, ang humango sa akin sa bilangguan, pinagtapunan sa akin ng mga kaibigan ko. Crisostomo! Pinaparito ka ng Diyos upang iligtas ako sa kasawian. Maaari bang pakinggan mo muna ako bago ang hatulan? Hindi ako naparito para sumbatan ka, kundi bigyan ka ng katahimikan ng iyong isipan. Hindi ko kailangan ng katahimikang inihahandog mo, sapagkat ako mismo ang magbibigay nito sa aking sarili. Hinahamak mo ako, at sa pagkasukulam mo, papait pati kamatayan. Ba ang iyong nais? Anong aking nais? Nais kong paniwalaan mong minamahal kita. Nag-aalinlangan ka sa akin? Sa iyong kababatang walang anumang inilihim at tapat sa iyo? Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mamatay sa kamay ng mangmang na maggumamot sa akin? Marahil ay hindi tayo aabot sa ganitong kalungkutan. Isang gabi, nang malubha ang aking nararamdaman, nalaman ko kung sino ang aking tunay na ama at ipinagbawal sa akin ang mahalin ka. Ngunit, mayroon bang katibayan? Narito ang liham ng aking ina nung ako'y nasa kanyang sinapupunan pa lamang. Basahin mo yan at malalaman mong gusto akong mamatay ng aking ina. Ang liham na iyan ay naiwan ng aking ama sa dati niyang tinitirhan at nakuha ng isang taong nagpapatunay na hindi tayo dapat mag-isang dibdib hanggat hindi ito naaaprubahan ng aking ama. Sulat na ito ay pinagkaloob sa akin bilang kapalit ng iyong sulat. Mahuhulaan mo ba kung paano nila gagamitin ang liham mo? Sa tingin mo, Crisostomo, ano ang dapat kong gawin? Sapagkat ako'y hirap na hindi ko alam kung anong aking pipiliin. Ikaw ay banal na babae, lubos na ang aking kaligayahan sapagkat nananalig ikaw sa akin. Ngunit, ikaw raw ay mag-aasawa? Oo, sapagkat iyon ang kagustuhan ng aking ama bilang kapalit ng pag-aaruga niya sa akin. Makikipag-isang dibdib ako sa kanya kahit hindi ko gustuhan. Ngunit, Ano? ang matapat na sumpa ko sa iyo hindi ko malilimutan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kinabukasan ko'y lubhang madilim. Ang aking ginagawa ay hindi ko pa alam. Umasak ang puso ko'y sa iyo lamang. Ngunit anong mangyayari sa iyo, Ibarra? Ako'y isa lamang takas. Hindi ako magtatagal ay matutuklasan ng aking pagtatanan, Maria. Tumakas ka na! Paalam, Ibarra.